Kaya Lord, ang aming kaluluwa ay magpasalamat at magbalik ng papuri sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin, Lord, na marami kami mga nagawang pagkukulang sa iyo. Subalit, Lord, maraming salamat sa kabila na kami nagkukulang. Patuloy mo pa rin kami pinalalakas, itinatayo, Panginoon, sa mga panahon na nagkakamali kami. Lord, napakabuti mo. Binigyan mo kami, Lord, ng gawain mo dito, Lord, upang kami palakasin sa panahon na kailangan namin ng lakas. Lord, binigyan mo kami, Panginoon, ng tahanan, Panginoon, ng mga kaluluwa namin. Kaya mo, Lord, na sa gabing ito, madakila namin yung dakilang pangalan. Mapapurihan ka namin, Lord, kanina pa lang sa praise and worship, hanggang sa mga nagsishare. Dahil haramdaman na namin, Panginoon, ng iyong banal na presensya. Lord, tulungan mo kami, samahan kami, Panginoon. Sapagkat, Lord, sa loob ng isang linggong dumadaan sa buhay namin, marami ang pwedeng mangyari sa amin. Thank you, Lord, dahil hanggang ngayon nandito pa rin kami nagsaserve sa inyo. Hindi kami pinababayaan. Napakatagal ng panahon, nandito pa rin kami, Panginoon. Tapat ka sa amin na nangangako na hindi mo kami pababayaan. Sa gabing ito, Panginoon, sa inyo namin binabalikan lahat ng papuri at pasasalamat at pagluwalhati. Napakabuti mo, Panginoon. Purihin ikaw, Lord, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, sa anak ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen. Amen! Amen. Hey, baka may ano ka dyan, Bay. Wait. Wala. Hindi palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Sama-sama po natin pagnilayan at habang binabasa po yung gospel natin ng kapatid. Kaya natin na ang Diyos ang magsalita sa atin. Mga kapatid, dito po ay nasa Mateo chapter 23. Masama nila yung basis ko. Hindi na po gumawa nito. Sabi sa Mateo chapter 23, verse 1 to 10. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tulangan ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at inahabakan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay mga upong pandangan sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag ng tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay maging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Mga kapatid, ito ang dakila at mapagmahal na salita ng ating Panginoon sa Kristo. Pinupuri na namin ang Panginoon sa Kristo. Palapakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, bago na ipagsuko, bago natin pagnilayan ito, mga kapatid, kung mababasa po natin at kung sinundan niyo po yung pagbasa, pinapakita lang sa atin ng Panginoon, itong mga talatang ito ay hindi tayo. Amen? Hindi tayo yung nagmamataas, hindi tayo yung naghahanap ng dakila para pagdadakila para sa ating mga sarili. Naniniwala po ba kayo? Amen. Wala po dito yung tinutukoy niya, no? Sigurado kayo? At mapalad po tayo sapagkat pinapakita na sa atin ng Panginoon na mahal na mahal niya tayo dahil nagpapaalala siya sa atin.
Sabi mo nga sa katabi mo, sister, pakihawak ng kamay ng katabi. Sabi mo, kapatid, Kapatid, tandaan mo, tandaan mo, may mga mahalagang paalala sa may iyo. mahalagang paalala. Na huwag natin kalilimutan. Hindi natin Sabi mo kasi, kasi madalas, madalas malilimutin tayo. malilimutin tayo. Yung ballpen, hinahanap natin, nasa tenga lang pala natin. Si Ate Eva. Yung mission natin, hinahanap natin, nandun lang pala sa kabilang bahay at tutulog kasi ilang na ng pagkalasing. Marami tayong nalilimutan ng mga bagay sa ating mga sarili. Minsan nalilimutan natin, ano ba pwede lang pinanganak ako? Di ba? Ano ba pwede lang pinanganak yung misis ko? Ako hindi ako natandaan sa pwede eh. Kaya minsan nagagalit yung misis ko, birthday na pala niya, hindi ko pa alam. Hindi ba ito niya minsan? Tapos minsan, anniversary namin, hindi ko na pala alam. Kaya mga babae pala, matandain sa mga anniversary. No? Kaya ngayon, tinatandaan ko na. Maraming mga mahalagang paalala sa Jesus na gusto niyang itinta sa ating mga puso. Huwag natin makakalimutan kasi malilimutin talaga tayo. Amen? Malilimutin tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil sa araw nito, tuturuan tayo ng Panginoon na huwag maging makakalimutin. Amen? O, palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. At mga kapatid, ito po ay parang paalala ng bilang kapatid kasi sayang eh. Sayang po. Kanina bago ko puntahin, nag-praise and worship na sila. Napakasarap sumabay. Kung kaya nyo lang, ito lang po paalala lang. Baka hindi nila ako pupunta rito. Hindi na ako pupunta talaga dito. Katagal ko. Paalala lang po, napakasarap. Na, anong araw ngayon? Saturday? Every Saturday? Magluto na kayo maaga. Maligo na kayo, paliguan nyo lahat. Sister nyo, asawa lahat. Kapitbahay nyo, paliguan nyo na. Paliguan yung mga aso nyo, lahat ng mga aso ng kapitbahay nyo, paliguan nyo na. Maligo na kayo pagdating dito, paglandaan nyo na. Hindi pa nag-umpisa, nakaupo na kayo dyan. Napakasarap sumabay sa praise and worship. Praise and worship pa lang, pinupuno na ng Panginoon ng mga kalungan natin. Talagang dinadagdagan nila yung mga pagkukulang natin. Kasi nagaya na nila po kanina. Simula nila ng pag-share dito kanina, lagi sinasabi nila, makasalanan ako. Totoo naman, magsalanan tayo. Amen? Ngayon pa lang, nagkakasala na tayo. Naniniwala kayo? Kasi sabi ko, tagal mo na ito, di ba ako pinapaupo? Amen? At bago ang lahat, mapalad tayo. Sabagat napakabuti ng Panginoon. Tasan ko natin mga kapatid. Nalimutan kong isulat eh. Pero papa ako yan, kung papakanta. Kanina, ganda ng kanta nila. Kantayin natin to God bilang Diyos. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil maraming dumaan ngayong linggo na ito sa buhay natin na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Napakarami. Kulang yung mga daliri natin para pasalamatan siya. Kung ginigising tayo ng Panginoon yung umaga, nakikita natin yung bubungan natin, yung dingding, yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga eroplano na minipad. Na hindi tayo pinapagsakan. Amen? Diretyan pa rin sila sa ere, walang nangyayari. Magpasalamat tayo, walang mga trahedya. At kung meron man, mag-pray tayo, magpasalamat pa rin tayo. Maging mapagpasalamat tayo. At pasalamatan natin siya sapagkat lagi siya nagpapaalala sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Tulungan natin ang ating mga sarili at tutulungan tayo ng Panginoon. Even makita niyo tayo nagsusumigasi. Kaya dalagin ko po mga kapatid, hindi ko man nag-umpisa ang gawain ito kanina pa lang. Pray mo po. Kaya maging excited kayo sa mga gawain. Hindi ko man nag-umpisa. Na po mahog namin yung mga paapapuntahin. Awitin natin to God, be the glory. Come on, that's the night.
sa halip mo kami ay magreklamo, magpapasalamat palagi kami sa inyo. Salamat Lord sa mga paalala mo sa amin. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, pwede na pong mag-upo. Yan. Sabi mo sa katabi mo, sister, baka naman, pwede. Pag nakaupo ka, huwag mo ako kakusapin. Para hindi tayo mag-usap. Nung wala tayong pag-usapan, kundi ni Lord. Amen? Yan. Sabi mo ulit last one, sabi mo kapatid, napaalalahanan ka na ba? Nung pinaalalahanan ka ng Panginoon, nasasaktan ka ba? O natututo ka? Ang pinakamahalaga mga kapatid, yung natututo tayo sa mga paalala ng Panginoon. Importante kasi na lagi tayong pinapaalalahanan, na lagi tayong pinagsasabihan. Kasi talagang pag walang nagpapaalala sa atin, talagang mahirapan po tayo. Gusto naman namin lumago, hindi tayo lago-lago kasi hindi tayo minsan nakikinig sa paalala. Isa para sinasabi ko, kung paalalahan, hindi mas matalino ko sa iyo, mas may pinapaalala. Sumang-ulaw ako, ikaw suma lang, hindi ka pa ng suman. Tapos, sasabihan mo ganito, mas marami ako lang sa iyo, tingnan mo, buti na ang buko. Tapos, pangalanan ng buko, ito gano'n. Nawala na ako ng buhok sa iyo. Susubukan ko yung kanya. Dati ako ng buhok. Wala mo, gusto ko tulugan ako kasi. Dito ako nag-alin ko sa iyo, pang-lima, pang-tipo ako, pang-limang gawain, nag-start ako dito. Pero bakit ganito ang online? Hindi ko nga ako napunta, makapalbago ako. At hindi mo wala dito. Hindi mo lang mangingin kung ano nangyari dito. Maganda na. Kaya na nag-measure Nasa ko, paano screen. malumitan dyan? Nakalagay ko, huwag kang kumain ng rice. Na marami, Yan yung lang ibig sa ko sa screen. rice. Kailangan daw red rice. Maganda, hindi siya Maalala hindi, paano mo lumitan yan? Okay na yun. Tulog. Huwag kang tumitilawag ng manok, tulog ka pa rin. Eh kasi kaya minsan, masyado na ako tinatanghali. Pero mo tatlo yung papasok, gigising kami ng asawa ko, buti na rin, asawa ko tumutulong na. Kasi noong una nagtatrabaho siya, siyempre hindi naman makagising umaga, ako yung nagsisikap na ano yun siya, yung pagbigyan. Eh ito lang pasukan, mga kapatid, dalawa na kami kumikilo. Hindi pa kumikila ako man, inuunahan namin. Kasi pag naunahan kami naman, late na yung anak ko. Sabi ko, ay, inunahan namin, siguro mga 4 o'clock pa lang, gising na kami. Tapos nagkasikaso kami. Siya nagkasikaso sa dalawa, ako nagkasikaso sa pagluto. Alternate kami. At thank you kayo, Lord, dahil sa kabila ng ganitong pangyayari, kahit na mahirap, masaya pa rin ang buhay. Amen? Kailangan ano pa rin tayo, yung excited pa rin tayo gumigising para sa ating mga anak. Hindi tayo nawawaglit sa excitement sa buhay. Kasi pag nawala na yung excitement mo sa buhay, eh, ang hirap. Kaya kailangan dapat rock and roll pagdating kayo. Amen? Kaya kung sasabihin ko pa, pagising sa umaga, ibigay mo ko. Pero kami tinutali yung tingnan ng kakamali. Judge siya, si Judge Dennis, yung kilala nila. Ako napahiya sa Panginoon. Kasi nung matapos siya magbigay ng atol doon sa haatulan, nagubad siya ng kanyang costume no, bilang judge. Pagkatapos sabi niya, ready na tayo, tawagin yung mga inmates na nasa baba. Tinaakyat na. Dalawa kami magkasawa, sabi ko, pinakabahan ako, sino yung sasayaw? Sino yung kakanta? Walang iba kundi tayo, tapos judge pa yung harap namin. Iyang-iyang po ako kasi yung judge na yun. Hindi pa tumutugtog pa lang ako ng pagkagising sa umaga, sumasayaw na. Nagpupuri na sa Panginoon. Tapos ako, hindi naman ako kagaya ng mataas ang pinag-aralan, tapos lang ako nag-graduate. Tapos ako mahihiya, tapos siya nagpupuri niya sa Panginoon, nakakaya talaga. Kaya simula nun, sabi ko, Lord, kahit saan lang pumunta, kahit judge pa o sino pang harap ko, kahit magtugtog. Isang pumunta ako sa, hindi ko malaman kung anong establishment ko ng gobyerno. Tinugtugan ko sila yung ko. Bahala na kung sabihin nila. Kaya sabihin nilang, hindi gano'n, ganito. Kaya thank you, my Lord. Napakabuti niya. Handa rin po ba kayo? Amen.
Kasi gusto ko na rin pong umuwi. Kasi hirap na po akong ibiin sa cellphone. Kararating mo na, uwi ka na agad. Kasi pag nandito sa akin, talagang parang hindi mo may bukis dito. Parang yung magka-edad din dyan natin eh. Akala nyo madaling itingin dyan. Yan. Mga mahalagang paalala ni Jesus. Lagi nagpapaalala sa Jesus kasi mahal na mahal na tayo. Hindi na tayo pababayaan, hindi na tayo kakalimutan. Marami ng panahon, sabi ko nga, naglilingkod ako sa Panginoon, ang dami kong pinagdaanan. Pero hindi ko pinagmamalaki yun. Kasi wala namang kwenta yung mga pinagdaanan ko. Ang pangit nga yung pinagdaanan ko eh. Hindi nakakatuwa, hindi masaya. Pero nung makilala ko sa Jesus, unti-unti nang pinaganda yung buhay ko sa totoo lang. Hindi nga dapat ako mag-aasawa. Pero nakita ko ng Jesus ko, pugi mo na. Wow! E di na sinabi ako pugi na, mas ka pugi na ako. Muntik na matahuan. Nagtatahuan lang minsan eh, pero bumalik ulit. Yan. Ano yung mga mahalagang paalala ni Jesus? Yan. Siyempre, pag-alalan natin. Ano ang ibig sabihin ng paalala? Ang paalala ay asawa ni Paarol. Ang paalala, ang ibig sabihin, ito ay bagay sa salita o ang mensaheng pinapaalala upang hindi makalimutan. Kasi pag hindi pinaalala, makakalimutan. Ang gamot sa tao nakakalimot ay Paalala. paalala ang gamot sa taong Nakakalimot. manatili upang hindi makalimutan. Manatili sa isip at sundin ang tamang landas. Ano yung unang paalala ng Panginoon? Ito. Ang unang paalala ng Panginoon ay walang iba kundi ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilala ng tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Tandaan nyo na, dito walang matutulog kasi ang sarap na lugar nyo. Pagpunta ko nga rito, kala ko PICC na eh. Ang mga tagapagturo ng kautusan, nagtandal ko. Kasi ang nakaraan, nung pumunta ako sa may dati, sa may shopping mo, hindi na ako makahinga. Kasi meron akong, ano eh, parang allergic na na-try ko. Napakahinga talaga ako. Hindi ako makahinga. Sabi nyo sa mga magdala, darating yung araw, masarap ang hinga mo. Ito na siguro yun. Pero mga natin ang Panginoon. Nakakahinga kayo dito. Ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, ang kinikilala ng tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Yun ang pinakamahirap. Yung mga pinangangaral nila, hindi nila ginagawa tapos itinuturo nila. Hindi po maganda yun. Kaya pinakamahirap po yung mga nagtuturo pero hindi naman ginagawa. Sinasabi nila na huwag kang uminom, huwag kang maglasing, huwag kang magbabae, huwag kang mag-cheat, huwag kang kumingin maalay ng masama sa babae, huwag kang hawak ng bewang ng babae, lalo na huwag kang kumukuti-kutita. Gawain kayo yung araw, hindi ka kumawak ng bewang, merong manipis, merong makapal. Pag makapal, malakas kumain. Kaya matubos ang pera ko. Yun. Sinasabi mo sa mga anak, sa anak mo yan, sa mga kaibigan mo, pero ginagawa mo naman, hindi po maganda yun. Hindi po ba? Ibig sabihin mga kapatid, sinasabi rito, yung mga Pariseo yung talagang magagaling, magpaliwanag ng salita ng Diyos, mahuhusay. Talagang aral na aral sila. Alam nila yung mga bawat sulok ng mga talata sa Biblia. Walang makapagsasabi sa kanila kung ano ang tama at hindi, sapagkat sila na yung magsasabing ito yung tama. Kasi alam nila. Amen? Ngunit, ang nakalulungkot, hindi nila ginagawa yung pinangangaral nila. Kaya yung po pinakamahirap sa aming mga preacher. Hindi po madali. Minsan nag-usap kami ni Sister Liz. Sister Liz, hindi pa na madali yung trabaho natin. Napakahirap. Kasi kailangan sa buhay mo bago mo sabihin. Kasi makikita ng mga kapitbahay. Lalo na kung mayroon mong kapitbahay na dumadaloin ko. Makikita nila kung paano mo sinisigaw yung anak ko. Kung paano ka nakikitungo sa mga kaibigan mo. Lalo sa mga kapatiran na minsan hindi ka nakikita. Pero naririnig ka, si sister yun, sigaw ng sigaw ah. Sino ka nakaaway nun?
Di ba? Mahirap. Hindi madali. Kaya sabi rito mga kapatid, parang pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na ito, kahit hindi ko basahin yung English eh, dito pa na makikita na eh. Huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang pinapangalan nila. Sa verse 3 nakalagay, gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Pwede naman. Pwede mo gawin yung mga sinasabi nila at inuutos nila. Pero, huwag daw gagawin yung mga ginagawa nila pero sila din. Bilang isang tao. Kasi hindi patutunan yan. Amen? Pero yung mga sinasabi, katulad mo, baka meron kang natututunan. Amen? Baka meron kang mapupulot din naman na maganda. Para hindi ka humantong sa pangmusga. Para sinasabi, kapag mo susundin mo eh, hindi naman ko talaga nagsasabuhay sa salita nito. Pero kung ganun, kahit sinong tumayo rito, kahit natingin mo, parang walang pinag-aralan, parang hindi maganda, parang hindi maganda yung gamit, hindi maganda yung isura, huwag mong musgahan, may matututunan ka. Punta ka dun. Amen? Nalakas po ba yung boss ko sa likod? Kasi siya kayo sa dami ng mga pinuntahan namin, yung boss ko parang kinakain mo na. Kaya huwag mo sasabihin na, hindi ko makikita yun, wala mong kwenta yun, kasi may mga ganun eh, parang dinudrawing ka na. Hindi ka pala kilala ng gusto na. Nabigyan ka ng draft name. Nag-draft name na siya sa'yo. Amen? Hindi ko man natatapos yung inyong pakikicommunicate. Nagkaroon na siya ng conclusion. Ay, wala to. Mahinang nila lang to. Hindi mo alam, habang nagsasalita ka ng gano'n, ikaw na pala yung mahinang nila lang sa harapan ng Panginoon. Amen? Palawakan natin ang Panginoon. Yan. Sabihin mo, sister. Ikaw ba yun? Sabihin mo, Amen. Ikaw mo? Okay lang, umamin. Amen? Okay lang, pag sinabi, ikaw ba yung sister? Ako yun! Hindi ko talaga sinasabuhay. Ganito ako sa mister ko kung nakikita kong pagmumpa. Dati mahal ko, hindi na. Umamin ka. Kasi ako kumahalin ka, ihilutin ka ng Panginoon na pumugi mo yung mister mo. Amen? Nabulag ka mo yung misis mo. Kasi marami sa mundong ito, kaya nagkakaiwalay ang misis at yung mister. Dahil nag-iiba ng itsura nila. Amen? Kaya ayaw nila sundin kung yung sinasabi. Nag-iiba na lahat ng hugis, pati yung itsura. Dati hindi naman mapanga. Kung ganito, dati hindi naman mapanga, may mapanga na. Nagpapagod na rin. But dati, ang amoy nito, amoy baby oil. Uy, parang amoy cooking oil. Tapos pag amoy sa ito, pag nalalaman ito, talagang sexy, yung sexy. Tapos parang na rin, parang tinamaan ng asmalay. Eh kasi hindi mo binibila ng damit. Hindi mo binibila ng lipstick. Tapos ganito itong misis ko, minsan hindi naman na ako to. Pero kumakain kami, tataas ng pass, right? Di ba? Kasi parang nagbabago. Nagbabago yung pananaw at pagtingin. Kaya wala nang kwenta sa'yo makinig pa at pakinggan siya. No! Kahit sa anak mo, kahit sa sinong tao, meron siyang karapatan na magsalita para sa'yo. Alam kung bakit? Mayroon kang matututunan kahit sa pinakamaliit na tao dito sa paligid mo dito sa mundo. Kahit yan sa pulubi, meron kang matututunan. Ano matututunan mo sa pulubi? Walang karat sa katawan. Amen? Kahit saan, pwede na higa. Palapakan natin ng Panginoon. Ayan, sabay-sabay tayo. Nakasan nyo, do not. Or they do not practice what they preach. Ibig sabihin, kung ikaw to, sinasabi ni Lord, do not do what they do. Huwag daw gawin yung ginagawa nila. For they do not practice what they preach. Huwag daw gawin yung ginagawa nila. Basta huwag mong gagawin. Ang pakikinggan mo at gagawin mo, yung tinuturo nila na galing sa Panginoon. Paano yun? Inulit ko na, ulitin mo na naman. Magpakumbaba. Amen? Para hindi matigas sa isip at puso mo yung sinasabi ng mga tao. Amen? Kahit hindi mo type. Minsan kasi tingin, yan ang mga Christian, hindi mo yung type. Kasi kung sasalita, nalalagagin pustiso. Kaya ginawa ko dati, yung nalalagagin pustiso, kung totoo yan. Ang mga kaibigan, mga kapatita sa kamay! Sabi mo kami, pupulihin natin ang Panginoon mga kapatid.
Nakadilat tayo magkakita. Mga kapatid, nakakaputi ng Panginoon. Tapos bigla pinapikit ko, mga kapatid, hindi ko ang sipong naka. Pagpikitan mo natin na rin, nalaglag yung pustiso ko, layo. Hindi ko alam paano ko dadamputin. Paano ko dadamputin? Sabi ko na tingin ko kayo nakapikit ang paa. Lumalapit ng Panginoon. Ayan na ang Panginoon. Ayan na. Dahil na. Pagtingin nila, bowling ito. Yung driver nakita, Brad, nakita ko, rolling na. Susunod tatalihan mo yan, pag nalagdagilain mo na. Amen? Okay, huwag tayo mag-alala. Kaya natin itong labanan na to. Amen? Sabi mo, kaya ko to. Kaya kong gawin. Ang sinasabi ko. Pag sinabi mong wag ako inom, hindi ako inom. Pag sinabi mong daw titigil sa mga babae, hindi ako titigil. Dahil kung sumasakay ako na jeep, di talaga ako tumitingin. Sa mga babae. Dahil kung maganda, tumitingin ako. Pangalawa, nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Siyempre yung tanong, ano mga ilang paalala ni Jesus sa mga tao na sumusunod sa kanya sa gospel na ito? Ano yung paalala niya sa atin? Pangalawa, nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw mo nang iganaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Karapan natin ang Panginoon. Amen. Pero mamaya, pasanin nyo yung mga amplifier. Yung mga bangko, pasanin nyo. Huwag yung pala yung tos. Uy, sister, pasanin mo yung bangko. Huwag kang tulog. Pasanin mo. Video ko. Kunin mo yung amplifier. Yaman na dyan siya, buhatin. Hindi mo pala yung tos. Amen? Hindi yung umukuha na lang. Ako buwasing dito coordinator ako. Kaya ako gusto. Hindi ganun. Ako dati naging coordinator din ako. Kaya pa-coordinator ka, ikaw ubarin mo yung polo mo, tapos bubuhatin mo yung mga bangko. Ano mas na tao na ginagawa mo yung sinasabi mo? Amen? Marami mo kayo nakikita rito. Sino mo nakikita yung mga leader dito na inuubad yung barong, tapos Nakababa lang. Hindi nakababa. hindi yung di siguro, hindi ko naman nakikita, pero kayo. Sila sister, sila brother, ginagawa naman siguro nila yan. Amen? Pagka meron na natutulog na, buhatin nyo. Hindi na ko doon. Tapos kumuha kayo ng kandila. Kailangan ganyan kahabang sperma. Pay-pay mo. Tapos pag nagputan yung mga bisita, bilhin yung biskuit. Amen? So paano? Bakit ganun? Bakit? Yung sinasabi ng Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon na masyado tayong bossing. Kailangan natin malapit tayo sa Panginoon. Hindi tayo bossing. Hindi tayo boss. Kasi hindi naman ito company. Amen? Kaya makikita ninyo yung mga naglilito dito, mga mabait. Totoo ba? O tingnan nyo yung kayo na sa inyo. Mababait talaga. Kasi kung hindi mababait ang mga naglilito dito, hindi kayo dadamihin ng Panginoon. Kasi, nagmamahal na kayo, totoo ba? O kasi naghahanap ng mga nagsigus, hindi mo alam nangyayari namin. Hindi kayo nag-aaway, tama ba? Pag gusto mo umutang isa sa inyo, napapautang kayo, di ba? Pag may mag-usap tayo, nagtatawag sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni Daliri at ayaw nila magganap ng mga tumusunod sa pagpasan ng mga iyon. Kasi masyado silang mayabang at mataas ang pagtingin sa sarili. Yan sila mga kapatid. Sabi dito, do not lay down heavy rules, but won't follow them. Kung ikaw ay magiging tagapag-serve na rin ng Panginoon, ito ay pinapatungkol sa atin ng Panginoon. Paalala, kung ikaw ay magiging servant, itong paalala niya sa iyo, do not lay down heavy rules. But won't follow them. Huwag kang magpapakaw ng mga maraming batas, mga rules, na hindi nila kaya. Tapos hindi mo naman ginagawa. Amen? Huwag kang magpapakaw ng mga dapat pagkamayo. Naranasan mo na yan, no? Sabi na. Huwag kang magpapakaw ng gano'n. Yung ngayon, dapat ganito yung mga tsura. Pare ka ng mga babuhok. Kailangan yung mga lipstick. Lipstick talagang batay. Wala na nagpas. Makinay, akin lahat. Tapos lagyan na tapos. Tapos dapat ang mga itsura yung mga talagang mga kabalan-banalan. Talagang, naku, marami. Tapos yung mga itsura niya, kaya pareho.
mag-push at ng 200. Pagka mayroon mong ginagawa hindi maganda, ang galing. Kidding aside. Pero ano ang ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Kung gagawa tayo ng mga batas, hindi batas ng kung ano-ano pa man na parang tayo nasa isang malaking pabrika o isang malaking establishment, kundi batas ng pag-ibig, pagmamahal at pagtutulungan at pagkakaisa. Amen? Batas ng walang sinisino, kundi batas ng pagkakaisa. Karapakan natin ang Panginoon. Pangatlo. Sabi ng pangatlo. Ito. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalapanan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at inahabakan ng palawig sa laylayan ng kanilang mga damit. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Tingnan nyo, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalapanan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo. Kasi sa panahon ng ating Panginoon Kristo, kitang-kita mo talaga kung sino yung mga Saduceo, Pariseo, kung sino yung mga tagapagturo, kitang-kita mo na sa kanilang itsura. Ito, binabanggit naman ni Jesus. Nilalakaran daw nila yung mga lalagay ng talata sa kanilang loob. Yan, nakalagay dito. John 3:16, nakalagay sa loob. Tapos dito, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Tapos dito, huwag kang magnanakaw, huwag kang mga ano niya, huwag kang siksipin sa hindi masawa. Ibalik mo na yung diyo, kasi hinahanap na. Marami ang kasulat niya sa katawan. Tapos kung ikaw ay sasamba, ibigay mo yung, di ba sabi ni Jesus, mas gusto nilang ibigay ang lahat kaysa tumulong sa magulang. Kung bigay yung pamali na ng pamali. Tapos sabi gano'n, dapat yung mga batas ay batas na ganito, batas na ganyan, ang dami-dami, pero yung batas na yun ay hindi naman nila nasusunod. Ang ginawa ni Jesus, pinaiksila lang niya para maintindihan, para mas maunawaan, hindi mahirap i-explain. Amen? Ano yun? Love the Lord with all your heart, mind, and soul. And love your neighbor. Hindi na siya mahirap. Parapahan natin ang Panginoon. Kaya sabi ko sa number 3, do not always trying so hard to get people's attention. Huwag masyadong pa-attention sa mga tao. Ayan, Brother Jonathan, dapat pag dumating yan, dapat talagang VIP yan. Dapat bigyan niya ng kape agad, kasi mukhang kape yan. Dapat pinaghahandaan niya, walang ganun dito. Yung kami yung pumunta ang prayer meeting, hindi kami pinapakain. Isa para kawawa pa kami. Bakit? Pag-uwi, alam sa totoo na nasaan niya ako sa gawain ito, na minsan may NO, minsan wala. Naranasan ko niya, ewan ko na kung naranasan ni sister. Pumunta ako niya sa kaita, sa parking parola, sa mga nagkakamali. Naka-ready ako talaga, pero 30 pesos lang pera ko, ready ko. Pero pamasahe ko hindi ready. Kasi nag-umpisa pa lang ako, inalis ko yung aking trabaho. Kasi inisip ko, paano ko makakapag-serve kung wala ako, kung nasa trabaho ako, kung 8 hours nandun ako sa trabaho. Eh sabi ko, ganito na lang gagawin ko. Bahala ng Panginoon. So, dala ko 30 pesos. Utang sa prayer meeting, nag-prayer meeting kami. Pagkatapos ng prayer meeting, nakita nila ako. Pero pinakain muna nila ako ng isang Skype na isa ka sesto, yung kinakain ko ng grade 1 ako. Sabi ko, sarap pa na negro kasi dati parang hindi ko na maalala yung lasa. Pagkatapos sabi na sa akin, Brother Jonathan, thank you, God bless you, talagang mabait ang Panginoon. Talagang kasama mo kami, bless na bless you. Thank you, maraming salamat. Sabi ko, thank you, hindi ako makalis, thank you lang ako ng thank you. Sabi ko, hindi ako maalis. Kasi hindi pa rin kayo maalis eh. Umalis kayo, alis din ako. Umalis na! Nung umalis sila, hindi ko nila ang susunod yung bakit natin yung mga bagay. Isang kumpliso na lang yung natiro sa pera ko. Kasi yung tayo na yun, 750 ate yung mga sahe, hindi ako kakamali, hindi ko maalala. Pagkatapos, siyempre nagbabay na sila, matiling na yung lagay ko nakatayo ko, nagtong pa rin ako. Bumababay, at hindi ko na sila makita. Pagkatapos, sabi ko sa sarili ko, maglalakad ako mula dito, kay Tagang Mandaluyong, kasi sa Mandaluyong ako. So, kung hindi na ako nagkakakukular. Eh, wala pa naman yung cellphone, may cellphone pa, parang nung kaya
Ibigan ko sa iyo, hindi ka mabubuhay. Eh, pagkatapos mga kapatid, nung ako ay palakad na, sabi ko, Lord, malayo sa amin, kaintang ng mga dalawin. Sabi niya, alam ba, mahal mo ko? Oo, mahal ko kita. O, go! O, sige. Totoo muna, karon ha, huwag kang magdalawin nila, ako po yan. Usap pa mo sa dalim yung inaapakan marabas ng tubig. Hindi ko na alam kung naapakan ko kasi nanginginig na ako, di ba? Nagbubulat ako, lumalabas na yung tubig. Ano pala, naapakan niya ng iba, nakasingin lang pala ako, di ba? Sorry kasi sa ulo ko ako. Totoo yan. Pagdating sa bahay, talagang hinang na. Sabi ng mama ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ako nagbuplatas ko sa mainit ko sa jeep? Sabi nito to, hindi, naglakad ako. Huwag ka maingay kasi kalaban ko kay tatay ko. Huwag ka maingay pa. Kasi sigurado, nakakatagal ako. Yung pasa na lang ng tatay ko. Siyempre, sabi na nito. Ginakalas ako ng stemo. Sabi niyo, tingnan mo, wala nangyayari sa inyo. Kasi napapalo ko kayo. Ano? O ngayon, sabi ko sa akin, tama ba yung ginawa mo? Naglakad ka mula din. Nasa inyong mga tao, bakit ka tinulungan? Ako pupunta na ako sa PACC nun. Lumapit yung pinutang ko prayer meeting. Brother Jonathan, sabi ko bakit hindi nakalimutan kami? Ano hindi ko na maalala. Brother Jonathan, ano mo? Saan yan? Kayunta? Kayunta! Naglakad na ako. Nakalimutan na. Oo! Hindi ko nakakalimutan yan! Ay, isip ko. Ayun pala yung dusa. Pero hindi naman ako nagreklamo. Joke lang po yun. Ibig sabihin mga kapatid, pagka nagliko sa Panginoon, huwag kang masyadong yung parang gusto mo yung attention ng mga tao na sa ila. Kaya kami, tinuturuan kami na huwag masyadong na rin yung apple of the eye ka. Pag dumating ka na rito, sino kami? Ano ba kami? Uncle? Nanay? Di nakikita ka bang pakpak sa ako? Wala rin, di ba? Baka bunso, pero wala. Ibig sabihin, kung titingin tayo sa tao, kung pagbibigyan natin silang attention o malaking pagtingin, tulungan natin silang huwag gawin yun. Kasi minsan pag masyado natin pinupuri sila, baka lalaki yung ulo. Kaya ako minsan yun, kung ano mga kasamahan natin, minsan may time na hindi ko sila binabati pagkatapos nila mag-presyo ng mga photo. Kasi baka naman makiulit. Minsan inaaya ko na sila. Minsan pag hindi naman ako makapagpigil, nagpapahagi ako. Minsan pwede ko salita sa luneta, mga ganun ako. Pero yung parang bilang, kasi ayaw ko rin na baka sa papuri ko lumaki ang ulo nila. Amen? Karapan natin ang Panginoon. Pang-apat! Nagpapila naman to. Sabi mo, Brother Jonathan, kaya ko. Kaya sa buhay. Ang pangalaga. Jesus. Pang-apat. Do not make yourself too important and do not feel entitled. Ano pareho rin ah? Do not make yourself too important and do not feel entitled. Halos pareho rin. Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay mga kapatid. Huwag ninyong tawagin ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo, mga kapatid. Parang sinasabi niya na huwag kayong masyadong magbibigay ng title sa inyong pagkatao. Huwag mo nang sabihin kung kasi minsan, kagaya kanina, ewan ko sa inyo nagtanong, Brad, ano yung ganap mo dito sa community? Hindi ko na maalala dati wala akong yes-prayer. Hindi ko nasagot agad si sister. Hindi ko lang na examination para rito bago kumayo. Hindi niya sinabi, hindi ko na paghandaan eh. Ako lagi dito. Sabi niya, ano matatawag sa'yo, Brad? Ano ka ba? Hinihintay ko sabihin, pogi ka ba, Brad? Ilan ang anak mo, ba't kaya yung sura mo? Parang inutusap ko na bumili ng suka. Bakit ganyan na siya mo, iniibit mo? Ang gano'n. Sabi niya, magpapulgarin. Hindi ganyan yung tanong eh. Sabi niya sa akin, ano bang pwede? Sabi ko, hindi ko eh. Isang linggo na nagsisikap. Kasi nagsisikap naman talaga ako. Kasi hanggang ngayon nagdidito pa rin. Kasi kung hindi ako magsisikap, wala. Sayang yung pag-lingkod namin. Baka pagkatapos namin pag-lingkuran kayo. Sabi ng Panginoon, Jonathan, kukunin na kita. Lord, saan mo ko dadalhin doon sa mainit?
Doon sa maraming buntot, kasi wala ka namang ginawa kundi magpatawa. Kaya sabi ko rin sana may natututunan sila kahit tumatawa. Kasi minsan naman, hindi rin naman namin sinasadya. Alam mo naman, pagpunta namin dito, pag tayo ng mga kapatid, tulungan natin ang Panginoon. Alam mo, mga kapatid, kinalagyan din tayo parang entusiasta na ginagawa itong part na ito. Amen? Kasi ang audience namin Pilipino. Amen? Hindi naman Amerikano. Kaya sabi ko, Lord, sana, nawa, kung kukunin mo kami, talagang papunta kami sa langit. Hindi kami papunta sa impyerno. Lugi naman kami. Kayo nakaupo lang dyan, pay-pay ng pay-pay. Ngiti ng ngiti, at bless na bless. Tapos kami papunta dito, kakainit ko saan. Tapos uwi ng bahay, katravel pa, alayo-layo. Tapos impyerno na palang punta. Huwag naman. Kaya huwag tayo magsabi, preacher ka. Ito kasi ginagamit sa atin, kung gagamit tayo ng theology, sinasabi ng iba, huwag niyong tawagin naman sino ng tao sa lupa sapagat isa yung mga, tingnan nyo, sabi nila, tingnan nyo, yung mga pari nyo, tinatawag yung padre, bawal na, nasa Bible na. Kung hindi ka ba naman si isang samak na ewan nyo, yung salita na Diyos, pinupul-pupul mo, pagkatapos isasaksak ko sa mga katolikong pumunga ng pumunga, alam mo yung katolikong pumunga ng pumunga, sumasama ka sa limuto, no? Nandiyan yung mga merit, yung mga limuto, di ba? Oo nga. Yung mga pare, nakikita mo, di ba, walang asawa? Kasi mga pare mo, magpapaego. Sabi ni guys, yung kapitay, sabi ng kapitay na, oo nga, ano? Tapos, inaalikan yung mga santo sa simbahan, masama yan, nasamahin mo yan. Oo nga, ano? Ang dami natin, oo nga. Pero sana, pagkatapos nito, hindi lang itong gospel na itong pinag-aaralan natin, pati yung ating reliyon, para hindi tayo naalis, naliligaw. Ngayon ito, amin ko sa inyo, ngayon pa na ito, pinag-aaralan ko, mga kapatid, yung aking religion bilang Katoliko, pinag-aaralan ko, bakit kami may rosary, bakit kami may ributo, bakit kami may santo, bakit may mga angel kami, etc. etc. Bakit? Alam mo bakit? Tinatanong ko sa sarili ko. Para pag may magtanong sa akin, alam ko nang sagutin yung mga bakit nila. Bilang Katoliko. Kaya mag-aral ka, mag-research. Sa YouTube, marami ng Catholic Defender. Mag-aral tayo. Magbasa tayo ng Bible. Amen? Buksan natin yung Catechism. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ito pa, number 6. Ang pinakatakila sa iyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. O pakinggan niyo po ito mga kapatid, ha? Pakinggan niyo. Ang pinakatakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Kung sa tingin mo pinakatakila ka dito sa lugar na ito, maglingkod ka. Kung sa tingin mo ikaw ang nagiging apple of the eye ng iba, okay lang, wala mo problema. Kasi minsan gano'n naman talaga. Pero maglingkod ka. Amen? Hindi mo mali sa tao hangaan ka, pero maglingkod ka. Paglingkod mo yung mga tao nang walang sinisiro. Mas maganda yung maglingkod na kung walang nakakakita eh. Yun ang totoo, yun ang zero. Yung paglingkod na walang nakakakita. Amen? Yung tinutulungan mo si sister na kulang na lang isang tao na bigas eh, hindi na sila makakakain ka. Pero nag-text sa'yo tumawa. Hindi mo na pinagkainay. Hello? Narinig, di ba? Yung mga lihim, parang, ay, hindi na dapat malaman ito nila system. Wala na dapat makaalam nito. Kundi ang Panginoon lang. Wala nang ibang dapat makaabot ng kwento ito. Kundi ako lang at ang Diyos. Wala na iba. Siya lang talaga. Yun lang. At gaganting pala ang tayo ng Panginoon na hindi na nakakakita ng mga lihim na ginagawa natin. Yun lang. Yun ang totoo. Amen? O, karapakan natin ang mga totoo. Ito, second to the last. Hindi ako rin po ka. Mabilisan lang ito. Reminder. Ito po yun, alas lahat ng mga sinabi natin. Para hindi natin malimutan yung ating pinag-aralan, pakinggan po natin yung letter R. Sabi nito sa letter R, ng reminder, rooted in the heart, not in outward show.
Yung mga paaralan ng Panginoon, para hindi natin pamalisan yung mga pariseo, mga saduceo na makapagbalat kayo, ipasok natin sa mga puso natin at sa loob-looban natin yung mga aral ng Panginoon. Amen? Sabi nito, God looks at what is inside. Do not do good deeds only to be seen. Ayun na, kanina. Praise or admire through holiness, happiness, secretly before the Father. Do not practice your righteousness before others to be seen by them. Your Father who sees in secret will reward you. Yan, parapakan natin ng Diyos. Yan na pala. Ibig sabihin, ang Diyos lamang nakakita ng mga ginagawa natin. Letter E, sa reminder. Everything you have is a gift, not an achievement. Ano bang natin kanina? Everything you have is a gift, not an achievement. Para hindi tayo pagmamalaki. Isipin natin, gift yan. Regalo niya ng Diyos sa akin. Hindi ito dahil lang sa katalimuan ko, dahil marami akong pinag-aralan. Dahil mas marami akong knowledge sa kanila kasi nagre-research ako. Dahil gift ko na, ano ko na yan, pagkatao ko na yan kasi talagang the best ako. Hindi ganun. Gift lang ng Panginoon yan. Wala akong may pagmamalaki. Hindi mo pwede sabihin na, higit ako kaysa sa iba. Hindi. Baka yung alam ng ulugay, hindi mo alam. Baka yung alam ng yung mga walang sinasabi, hindi mo alam. Amen? Marami kang hindi alam sa mundo ito. Hanggang tayo nakatuto ang paa dito sa mundo, marami pa tayong hindi alam. Kaya huwag tayo magmamayabang. Amen? Tapos, make others more important than yourself. Yun ang pinaka-importante. Mas mahalaga ang katabi mo kaysa sa iyo. Amen? Mas mahalaga ang kapwa mo. Mas mahalaga ang asawa mo. Mas mahalaga ang mga tao na sa tabi mo. Hindi ikaw. Huwag mo sabi na ni Juan Bautista, hindi ako karapat-dapat magdalag man lamang ng sandalias mo. Ako'y naghahanda lang ng daan mo. Wala akong karapatan. Hindi ako, ikaw. Ikaw ang anointed one. Hindi siya mayabang. Pinupuli na siya ng mga tao. May mga alagad na siya. Pero hindi siya nagmamayabang. Sinasabi niya, hindi ako ang Kristo. Pero kung ano din siya. Inward service is the only service that lasts. Yun ang pinakamatindi. Inward service is the only service that lasts. O, sabi dito, when you help, pray, or obey, act as if only God is watching. Pag nagdadasal ka, tumutulong ka, o sumusunod ka sa mga nandito, sa mga taong nasa tungkulin para sabayan kayo, ang Diyos nakakalam kung ginagawa mo talaga yan. If people are your only audience, their praise becomes your only reward. Amen? Kung ang karapat ng mga tao ang inaantay mo at yung kanilang mga pasasalamat, nabayaran ka na. Huwag. Kaya, still habol. Pag pupunta rito, Lord, ikaw ang madakila, ikaw ang kapapurihan, uupo ako rito para kapapurihan kita. Ang katabi ko at ang mga nandito mga gamit ay iyo lahat. Kaya, Lord, gagalangin namin yung uupuan, hindi namin uupuan na parang uupo kami sa kanto. O kaya ay umupo kami na minsan, pagkatapos ng gawain, hindi na namin ipipigil. Lahat ng mga nandito ay para sa iyo. Yung mga katabi ko para sa iyo. Re-respetuhin ko sila. Mamahalin ko sila. Magandang pagsasabi yan hanggang tumagal po kayo. And never seek approval from people. If you constantly chase human praise, your faith will not grow. Because your standard of truth becomes what people say, not what God says. Sabi nito, how can you believe since you accept glory from one another, but do not seek the glory that comes from the only God? Sabi nito, never seek approval from people. Huwag na. Kaya dito, lalaki kayo ng lalaki. Kung ang pagtingin nyo sa inyong kapwa ay hindi kayo higit, mas mababa kayo kaysa sa kanila. Huwag, sabi mo sa katabi mo. Sabi mo, sister. Hawakan mo kami, sister. Huwag. Huwag. Magmamataas. Magpakababa. Huwag magmayabang. Isipin mo. Makasalanan ka rin. Huwag. Na ikaw ang magpipiling. VIP. Kasi makasalanan ka rin. Amen?
Last one. Do not despise anyone. Remember where you came from. Sabi dito, do not look down on others. Kung isasama isa, pinag-iisa lang yun. Amen? Mababa ka, pataasin mo sila. Huwag yung mababa sila, ibinaba mo pa. Do not look down on others. Those exalted today may be brought low. Those lowly may be lifted high. God resists the proud, but gives grace generously to the humble. Kaya siguro tayo tumagal dito sa gawain, mga nakilala ko dito, ng mga magulang natin. Bakit sila tumagal? Siguro dahil mababa ang kalooban nila. Kasi kung mayayabang yan, gunaw na yung gawain. Amen? Kalapakan natin ang Panginoon. See, everything for God's glory, not your own. Amen? Act not to make your name greater, but to make God's name known. When He is the center, there remains no room for pride or acting just for show. Sabi rito, huwag mong sabi, act not to make your name greater, but to make God's name known. I-lift up natin si Lord dito. Kaya nga, sa pangalan pala nakalagay na, Amazing Grace of God, the Father. Amazing daw ang God the Father. Parang sinasabi natin, Lord, less of me, more of you. Amen? Pagpakan natin ang Panginoon. Sa reminder ng pinakalas na letter, reality before appearance. Be consistent. The same person in public and in private. Dapat pareho lang. Kung ano ka sabihin, yung ka rin sa hayag. Hindi ka mag-iba. Iba yung personality mo dito. Pag sa bahay, iba. Pag sa trabaho, iba. Pag sa gawain, iba na naman. Dapat iisa lang. Amen? Yan. Ito yung bukod kanina. Bukod ng paalala ni Jesus sa mga tao na sumusunod sa kanya sa gospel na ito. Do not do what they do. Do not lay down heavy rules. Do not always try too hard to get the people's attention. Do not make yourself too important and do not feel entitled. Do not seek titles, respect, or authority from people to please our ego. Do not assume that you are master who must always be obeyed. Amen? Palapakan natin ang mga kapatid. Kaya pwede na po tayo magsitayo. Pakihawakan ng kamay ng katabi. Sabi mo kapatid, mahal na mahal kita. Hindi ako mataas sa iyo. Ako'y mababa sa iyong harapan. Katulad ng pagmamahal mo sa Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo na mahal kita. Na mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay. Sa oras ito mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Dahil tinuturan tayo pinapaalalahanan, nakakatuwa dahil dito sa community niyo para tayo nagsisemina. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa mga bagay na pwede natin makalimutan. Mga kapatid, napakabuti na. Napakabuti ng Diyos. Awitan natin siya. Karapat-dapat na siyang sabahin at purihin. Sapagkat habang siya ay nagiging mabuti, tinuturuan niya tayo higit na maging mabuti, higit na maging malakas, higit na maging mapagkumbaba kaysa inaasahan sa dati. Alam niyo kung bakit? Sabi nga ng isang awitin, O aking Diyos inaasam, mukha mo'y mamasdan, ang nais ko'y matulad sa iyo, Panginoon. Amen? Gusto ng Panginoon sa oras na ito na maging kapareho niya tayo sa isip, sa puso, at sa salita. Kaya awitan natin siya. Kay buti-buti mo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi ka nakakalimot sa paalala sa amin. Hindi ka nakakalimot na magbigay sa amin ng mga mensahe, na magbibigay sa amin ng kababaan ng kalooban. Yes, Lord.
Bakit natin kinakanta to? Nakaibuti-buti niya. Dahil hindi tayo ang mabuti. Sabi nga sa Roma, chapter 12, ang nagkapakali. Walang mabuti, wala kahit isa, lahat ay nagkulang, lahat ay nagkamali at nagkasala. Lahat ay hindi nagkarapat-dapat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi natin titignan ang ating mga sarili para hindi tayo magpayabang. Hindi tayo ang mabuti kundi ang Diyos. Kaya nung si Jesus ay nakahalubilo sa mga tao, sabi nila, mabuting guro. Saan po kayo pupunta? Sabi ng Panginoong Jesus, huwag mo kong tawagin mabuti. Ang mabuti ay ang Panginoon. Bakit na sinabi ko? Para hindi tayo magyabang, para hindi tayo magmalaki, para hindi tayo magmataas. Dahil alam ng Diyos kung ano naman ang kapasitan mo. Alam ng Diyos kung ano ang kakayanan mo. Alam ng Diyos ang talino mo. Pero hindi ibig sabihin yan, magmamayabang ka. Hindi ibig sabihin yan, magmamataas ka para ikaw na lang ang dapat masunod. Dahil ikaw ay matalino. Ikaw ay higit kaysa iba. Kapatid, hindi. Siya ay mabuti, siya ay mataas, siya ang dapat pangalan. Kaya awitin mo to, nagalit sa iyong puso. Habang inaawit mo, bumababa ang iyong kaluluwa at hindi ka magmamalaki dahil alam mo mabuti talaga siya. Everybody say, masyadong mataas ang tingin sa sarili. Tinutuwa mo kami, Panginoon, na lagi kami magpakababa para hindi kami magmayabang sa araw-araw ng buhay na namin na parang sinasabi namin, Lord, kaya na namin ang buhay na ito. Pero Lord, hindi, Panginoon. Lord, salamat at tinutulungan mo kami. Binibigyan mo kami ng grasya na maintindihan, Lord, na kailangan namin maging mababa, Panginoon. Upang hindi kami magreklamo araw-araw. Na parang entitled kami, lagi mong bigyan ng grasya. Na parang karapat-dapat kami laging iligtas, laging lingapin, laging bigyan ng protection. Pagamat alam naman natin, hindi naman talaga kami karapat-dapat. Kundi Lord, dapat kami magpakubat, sabihin namin, Lord, thank you, that in spite of this, in spite of my sin, hindi kami, Panginoon, hindi ikaw nagpapabaya sa amin. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, hallelujah! Tasin yung mga kamay, come on! Open your mouth, open your spirit, mga kapatid. Open your soul. Kung meron man kayo
Kasi pumupunto sa iyong kasalanan. Nahihirapan ka dahil piling mo wala kang kakayanan kung mag-isabuhay ang salita ng Diyos. Kapatid, sa oras na ito, bago lahat, tandaan mo ito sasabihin sa inyo ng Panginoon. Sabi niya, tandaan ninyo, lahat ng sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demon. Ipunin man nila mga ahas ay hindi sila sila malikot lawin ay hindi sila maano. Dumaan man sila sa mga lubak-lubak na daan, hindi sila mahihihan. May kapangyarihan. Kaya sa oras na ito, kung taglay mo kapangyarihan, nananalig ka sa Panginoon, kapatid, by the power of Jesus Christ, by the power of the name of Jesus. Hallelujah! Sa oras na ito, mga kapatid, by the name of Jesus, sa pangalan ng ating Panginoon, magpangyarihan sila. In Jesus' name, in Jesus' name, lahat ng mga hirap, negative thinking, negative spirit, pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Jesus. Dahil sa mundong ito'y puno-puno na ng mga negatibo. Sa pangalan ng Jesus. In the name of Jesus. Sabihin niyo, in Jesus' name. Hallelujah! Mga kapatid, lumabas kayo sa inyong upuan. Bago tayo magtapos, sige po, labas muna tayo sa inyong upuan. Hallelujah! Alam ko maikli ang panahon na ito. Masyado maikli ang oras. Hallelujah!